sa magulong bahay. Dumating po kami kagabi ng hindi na pa ako nakapag-video kasi pumunta po kami sa apartment ni Sam. Lininisan namin dahil sobrang gulo. Alam mo naman, si Manoy ay hindi pa masyadong maglinis. At last night, mga 11 o'clock na kami nakarating ng bahay na po. So, ito yan. Para 14 days po kami ulit na nawala. So, mamaya titingnan natin yung itlog ng manok kasi wala pong pumunta. Kasi si Tony, naging busy siya noong December. So, sabi namin for 14 days, kaya naman nilang mag-survive kasi malaki naman yung garden. Tapos, meron po silang, yung kainan nila parang distributor yon. So, we can put like 10 kilos na grains. So, for 14 days, okay lang po. Tsaka yung water naman nila, yung ganun din. May malaking bak po kami, tapos iinom-inom na lang sila doon. Ayan, so, yan, mamaya po titignan natin kung ilang itlog ang initlog nila within 14 days, yung 3. Abangan natin. Ayan. Tingnan ko kung may nawala. Joke. Magulo. Kunin namin yung eggs. Kaya lang daming ipot, tinignan ko na. Yan. Yung ipot nila. Kaya pag nagmanok po kayo, mag-isip-isip din kasi kailangan talagang maglinis-linis dahil ang daming ipot. Yan. So, 14 days yan. Pero hindi naman ganun kadami. At yung itlog, titingnan natin. Tutulungan ako ni Frank. Ayan yung itlog. Dami. Dito lang sila umitlog. Alam pa ng mga manok na to. Niriputan baga. Ito. Kung daming itlog. Normally dapat medyo ewan ko ng itlog sa iba. Ayan. 14 days. Pero, malalaman nyo po yan. Pagka nakalubog yan sa tubig, lagay nyo po sa garapon, no? Pag lumubog yung itlog, okay pa yan. Pero normally, dahil wala pong... Yeah! Sabi niya, don't wait for me. Mga manak. Daming ipot. Nasira po yung namin, yung sa likod kasi sobrang hangin. So, tatanggalin namin bukas or mamaya. Kasi medyo uminit-init na. So, titingnan natin na po. Si Frank, ayun si Frank. Man. Sige, kilafika ka la. Sige. Si Tuang. Lugtong isa. Mangingitlog. Mangingitlog siya. Je passe l'autre, il va pondre. Il va pondre, mais... C'est parti? Regarde, c'est vrai. On fait là d'abord? Non, il n'y a rien là. Attends, il va là, Bonjour ma chérie. Chut. Enculé. Il a fait caca partout. Oh putain, les œufs. Attends, j'y vais les gars. D'accord? Non, il n'a pas fait caca. D'accord? Bah oui. Tu fais pareil, tu mets là-dedans. 1, 2, 3, 4. Popo, popo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, putain, 15, et tais-toi, 16, 17, 18, 19, C'est pas là-haut. 20, 21, 22, voilà aussi, 23, ah, Non, parce qu'il n'a pas le choix. 24, 25, Mon avis, ça, c'est des pluvieux, ça. On va les mettre dans l'autre truc, non? Attends, je vais te donner un autre truc. 27,
Non, mais parce que ça, c'était plus vieux, ça. On va pas mélanger, peut-être, non? Je vois, moi, demande le truc, vas-y. Oui. Bon, on est sur un peu, hein. 28, 29, sur t'en vas la merde après, hein. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, il y a peut-être ailleurs. Il y a déjà 39 là. Bah non, liste-le parce que Attends. mon avis, il va prendre. C'est ça. Donne-moi un truc pour mettre ça. Nakalubog po yung eggs. Ibig sabihin, ayan, lubog po sila. Pag lumutang po yan, pag lubog na lubog, ibig sabihin, very good, very fresh pa yan. Ito po yung naunang walang ipot, no? So, lahat po sila nakalubog. Pero pagka gumanon sila, parang in the middle, pwede po pong kainin. Pero pagka lumutang na yan ng ganyan, ano na po yan? Huwag nyo na pong kainin kasi medyo delikado na po yan. So, ayan. So, mas maganda po talaga yung may sarili kang, yung pagbibili ka kasi ng eggs sa, lalo na sa atin, no, wala pong, minsan walang mga date. Basta lang nilalagay na gano'n, no? So, kaya pagka gusto nyo pong ma-sure nyo na talagang fresh yung egg, dapat ganun po yung pagtetest niyan. Approve na po yan kasi pinanood ko na rin po yan sa YouTube. Ayan. Kasi nang ano dito sa amin. Grabe yung wind. So, tinatanggal na ni Frank kasi pag alis namin ng 2 months, baka masira na wala kami. Ayan. So, may aso pa naman sa kabila. Baka tigukin tong 3 manok natin. Tigoks. Ayan po. Binabago ko po ng konti yung looks ng aking kitchen. This 2005. So, pero ito, yan pa rin yan kasi wala akong mapaglalagyan. Kasi sa dami kong collection ng ganyan. Pero to, actually, ano po to, yung laruan ni Tata Carino, yung kapatid ni Frank. Nung dati po kasi, yung parang luto-lutoan nila, ilalagyan ng kung ano-ano ng sa baby, ganon. So, parang ano po siya, parang handmade na pinagawa nila sa nalaruan ng ni Carrie nung ano pa, nung baby pa siya. Tapos binigay kay Osh. Ngayon, ang ginawa ko siyang parang spice, tawag nito, parang maliit na mobile ang tawag sa French, no? Spice racks. So, hindi naman siya racks, kaya lang parang maliit na cabinet na po. Yan, so, lalagay natin ito yung old na lagay ng mga spices ni Lola ni Frank. So, kinip ko po siya kasi ano siya, yung parang milk glass. So, yan, nahilig-hilig tayo sa medyo antigo na po. Hilig lang talaga. So, yan. Market kami ni Frank. Kasi gusto ko pa pong bumili ng ng mga nuts sa flea market. Marami pong nagbebenta. Yan, mamaya natin i-continue. Yan, ayun si Frank umiihi. Frank umiihi. Yan, tingnan natin kung makakabili tayo ng nuts. Kasi gustong-gusto nila sa bahay, sa Pampanga na po. Yung cashew, nuts. Ba tawag nung nuwa. Yan, hanap tayo. Ilang yung tao kasi malamig. Paalis na. Dito po kasi maaga dapat. Wala ng tao. Pauwi na sila. Wala po kaming nabili. Ito lang nabili ko, isang ganito. Tapos, isang ganyan. Malamig na po kasi. Kaya medyo, tag nito. Medyo yung mga tao ay hindi na masyadong nag-flea market. Puro yung mga kung ano-ano lang na Ayan, ito pong kakainin natin. That's sausage, blood sausage. Si Sammy din yan kumakain, so hindi ko alam kung anong hindi ko po alam kung ano yung nakainin ni Sam. Lalagyan natin ng nito.
ng konting suka. Sarap kasi tumaanghang na konti. Nakatabi lang po to kasi lagi ko po siyang ginagamit. Mamaya po bibisinahin namin si George, ng kapitbahay. Kasi nahulog po daw kahapon. Medyo kailangan din namin. Kasi dito yung tradition po dito is like pag New Year, yung mga mas bata, kailangan pumunta sa matatanda para to wish yung yung New Year na po. Ayan. So, pupuntahan po namin. Bibisitahin namin si George mamaya. Medyo walang araw po ngayon. So, stop muna kami sa pag-work doon sa likod, sa garden. At, ayan, mamaya pupuntahan natin si George. Ayan yung mga dadalhin sa Pinas. So, galing po to sa kay Ma'am Indad na po. Ito po yung mga natira pang gulay na inimba ko dito sa garahe namin na po. Tapos ito po yung mga pinadry ko na garahe namin to. Mali yung car nasa labas. Yan. So, ito po yung nabili namin today. Wala na po yung gusto sanang kung magdala ng madami ng ganito. Kaya lang wala na. Wala na yung nagtitinda. So, yan. Dami pa rin kamote. Ewan ko kung magbibigay tayo mamaya kay Tony. Yun. Si Tony po nakausap namin. Alagaan niya daw yung manok ng 2 months. Kaya masaya po ako. Kasi syempre, naman pa akong ipamigay yung manok. Kawawa naman. Kasi baka mamaya katayin, di ba po? So, bali siya daw yung titingin-tingin sa mga manok natin. Kaya masalamat kay Tony! Ako si George ng muffin. Muffin ba yan? Ayan. Ewan ko kung makakakain. Ayan. Tingnan natin kung luto na. Tingnan natin kung luto na. Init. Uy, luto na. Pag wala na pong dumi. Yan, luto na yan. Yan. Si George. On a pris le TGV, c'est pareil, on a pris tout ce fait que téléphone. Ah oui, c'est incroyable quoi. C'est comme ça quoi. Grabe. Tu vois, si on peut avoir ce qu'on appelle on appelle ça des Didi Taxi. C'est des petits taxis, des Didi Taxi. Ben, elle a une application, elle commence son taxi. Enfin, elle dit je suis là, je dois aller à un endroit. Hop, il y a un taxi qui est là. Elle commence son taxi, puis il attend dans la rue, partout. Ça coûte pas cher. Ça coûte rien. Ça coûte rien. C'est propre. Tu vas dans les malls, tu vas... Umaga po sa lahat. Ayan, tanggalan po tayo ng decoration today. So, today po, tatanggalin ko yung Christmas deco. Ay. Ayan, tatanggalin natin yan. So, i-wrap po natin yung mga nilagay ko po yan dito, sa loob nito. Ayan, dito. Para wag po siyang mabasag. Kasi very fragile po siya, no? Ayan, glass po kasi siya. So, isa-isahin natin yan. Tatanggalin po natin. Tapos lalagay natin sa ganito. Para po wag silang banggaan na po. So, yan po yung gagawin natin. Yung mga birds, yung mga very fragile na ano po, na decoration. So, ilalagay po natin yan sa, babalutin po natin siya kasi, syempre next year, ganyan din ulit yung gagawin natin dahil, ito po lagi yung Christmas tree ginagamit ko, no? Pero siguro one time, yung totoong Christmas tree, but for now, kasi, we use this, driftwood, ayan. Lapit-lapit na rin nakamatapos, ayan. So, dito ko rin nagay yung mga ginamit ko this year, bali, parang inipon-ipon ko na. Ayan. So, tapos nandito yung, ayan, mga crystal. Tapos lalagay ko po sila sa ganito yung mga Christmas lights para mas mabilis ko po siyang antag nito, mabilis ko pong mahanap next year kasi syempre yan po yung gagamitin natin next year.
So, today, medyo malamig, pero this afternoon daw magkakaroon po tayo ng sun. So, hopefully, mag-work si Frank outside para ayusin po yung ating, tag nito, bakod, yung, tag dito is breast view, yung pangharang dun. So, makikita na natin yung kapitbahay natin sa likod. Kasi wala tayong magagawa kasi mahangin po. Nasira lahat ng nasira yung tag nito, poste. So, minsan kasi nag 50 km per hour yung wind nung umalis kami. So, medyo nakita namin medyo nasira. Hindi ko na po na video. But, syempre, aalis kami ng 2 months. Ayaw naman namin problema yung magbabantay ng manok na po. So, hayaan na. Lumalaki na rin naman po yung halaman doon. But anyway, at least mabantay nung kapitbahay yung bahay namin. Kasi kita nila lahat ng nasa likod. So, yan yung gagawin ni Frank. Then, may continue ko lang po dito ayusin. Lumpiang Shanghai lang po ako. Hindi ko na po pinakita kasi parehas lang ng mga recipe nung dati ko. Then after, ito po yung ginagamit ko dito. Frozen po siya. Nabibili po siya sa mga Chinese parang Chinese store. Yan. Tapos may inuubos ko na po kasi yung laman ng ref. Kasi every time pong umaalis kami ng matagal, kailangan pong naka-close yung ref namin kasi minsan nawawalan po ng kuryente dito dahil sa sobrang hangin. So, although bumabalik din siya, but para maging sure talagang walang masasayang or babaho, yung dalawang ref po, yung freezer tsaka yung ref na normal is i-turn off po namin for 2 months. Ayan. Pagbalik namin, dilatala lang kami. So, may natirang bitis na isa. Sabi ko, tirahin ko na to. At, 1 week na lang po. Ayan. Abangan nyo po yung mga vlog namin sa Pinas, no? Siyempre sa Riot, kasama si Mama. Mga kapatid ko po doon. Pamangkin. Yan. Sa try po kami ni Frank na bibili po kami ng second hand na car. Salilubin po sana makahanap kami ng medyo magandang na medyo mura kasi maliit lang po yung hindi naman ganun kalakihan yung budget namin. Bali second car para mapalitan na rin si Berta sa bahay na po. Bali gagamitin din nila mama tsaka nila ate tsaka ni kuya sa sa Pinas na po, tsaka siyempre yung mga uuwi po ng Pinas, sila Be, sila ate, at least madadrive po nila yon. Yan. So, hanap po tayo ng, gusto po sana ni Frank is Fortuner, pero ewan ko kung makahanap kami ng namin, budget namin, kasi medyo mahal po yun. Ipo ko to, para meron lang akong medyo something na to. So, ganyan po yung ginagawa ko. Pinapakalaan ko ng isang tulo. Lagyan natin na suka, no? Ito po yung pinaka-adobo ng suka. Tatakpan natin yan. Lalagyan natin ng konting water na po. Tikman natin kung masarap. Hindi pa naman masarap. Kung tama sa timpla. Yan. So, ayan. Magluluto tayo ng mga 3. Tapos, ayan, para malaman natin kung tama yung asin natin. At pwede pa nating dagdagan ng aromats. Paborito kasi ito ni Sam. So, ang dami namin giniling sa ref. So, kailangang ubus-ubusin. Pati itong kalabasa. Ayan. Kalabasa din. Kailangan namin ubusin to ng within 1 week. Kasi, mabubulok siya, no? Sayang kasi kung hindi namin Pero yung isa sigurong orange na orange. Pagbalik namin, baka okay pa yon. So, ayan. Gagawa natin ito si Lola. Ang adobong bitis ni Manay Pili. Ito walang halo kasi po
Ano lang yan, natira lang to. Kasi lagi po akong bumibili ng bitis. Kasi pag nag-aadobo po ako, mas masarap para sa akin yung parang ano po kasi siya, yung sauce niya medyo malapot. Ayan. Parang collagen. Ayan. So, pagka nakakita po, kasi bihira po akong makahanap. Pag nakakita po ako, bumibili ako ng medyo madami. Tapos, freezer ko yun ng paisa-isa. Tapos, pag kailangan ko siya, saka ko siya kukunin. So, since nga, ulitin ko naman, pauwi kami ng Pilipinas na 2 months. So, sabi ko, kailangan namin ubusin nung lahat ng nasa sa freezer. Pero lalagyan po natin siya ng kalabasa mamaya. Kasi, yun din, marami po tayong kalabasa. So, kailangan natin ubusin yung kalabasa. Ayan, para walang sayang na po. Talin po tayo, tapos sasayangan din naman natin. So, yung kalabasa pa naman ay masustansya po. Ayun. So kalabasa tayo ulit. Yan na po yung crispy na. Tapos yung lagyan ko po ulit ng konting tubig kasi hindi pa siya malambot. So kasi niyan malambot na malambot.